Mga kababayan, mukhang, oo, tila nagkatotoo na yung nagkatotoo na po yung sinabi po ni Amy, ni Senator Amy na nauubos na daw sila. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Sumpa, malas, karma o talagang oras na po ng paniningil? Yun. Ang minorya kasi sa Senado mga kababayan, o tawagin na lang po natin, o mas maganda sigurong tawagin natin silang pro Sara senators. Yan eh. Parang parang mas masarap pakinggan eh. Alam niyo mga kababayan, ito pong grupo na ito ngayon, parang dinapuan yata ng kamalasan. Oo. Parang ewan ko kung kamalasan ang dumapo sa kanila ha. Isipin po ninyo ito pong si Jingo Estrada. Kasama po itong si Marcoleta, di po ba ay nasa rehas na? Oo. Tapos itong si Bato, ewan natin kung nasaan ngayon. Nagtatago eh. At itong si Loren Ligarda po ay isang linggo mahigit na. Mahigit na po, ilang linggo na po yata ito na wala po sa absent po sa impeachment trial. At ayon po sa ombudsman, tatlo. Ombudsman ba yun yung nagsabi? Oo, si Clavano. Oo, parang si Clavano yata yun. Ayon po sa kanya ay parang 3 hanggang 4 na yata. Oo, 3 hanggang 4 na beses na po yata nagpa-extend para sa kanyang leave, yung medical leave po nitong si Loren Ligarda. Hanggang August 19 na naman daw. Ngayon yata, 19, di ba? Sa kasalukuyan po kasi mga kababayan ay nasa ibang bansa po itong si Loren Ligarda. At alam niyo naman, bigla pong nagkasakit ng nakasuhan. At kasama po niya yung kanyang anak na si Congressman Leviste. Ano po? At ayon pa po sa balita, nasa yung kaso po yata nitong mag-ina na ito ay nasa preliminary investigation na. At ang kung mamalasin talaga itong mag-ina, kasunod nito, ipa-file na po yung kaso kung meron pong probable, ano ba tawag nila doon? Probable cause ba yun? Oo, at ipa-file po yung kaso po doon po sa korte na. Ano po? Yun nga, kasama po ni Ligarda yung kanyang anak po doon sa abroad. Parehong may kaso po yan mga kababayan ha. Kaya ngayon, marami na tuloy ang nagdududa mga kababayan na baka nga itong dalawa na ito nag-a-apply na po ng asylum doon sa ibang bansa eh. Di ba? Takot talaga. Takot na takot bumalik na yata dito sa bansang Pilipinas itong mag-inang to. At para maganda, pakinggan po natin ito pong balita. Hataw balita ng UNTV. Ayan. 3 linggo nang hindi nakikita sa Senado si Senator Loren Legarda. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., muling nagbigay ng formal na abiso sa kanyang tanggapan ng opisina ni Senator Legarda, kung saan in-extend ng mambabatas ang kanyang medical leave hanggang ngayong araw, August 19. Base sa impormasyon, nagsimula ang medical leave ng senadora noong August 3 na dapat sana ay hanggang August 12 lamang. Pero para sa Office of the Ombudsman, kahina-hinalaan nila ang extension ng medical leave ng mambabatas. Si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, which we have begun to find quite suspicious already. Ayon kay Assistant Ombudsman Rico Clavano, kailangan na nila itong bigyang pansin dahil may kasalukuyang kinahaharap na kaso si Senator Legarda. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, these are the things that we have to know, no? Dahil nasa France umano ang senadora kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi inaalis ngayon ng ombudsman ang posibilidad na may nilalakad o inaayos ang mga ito. Possible na nag-seek ng asylum, however, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No, yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum.
Dagdag ni Assistant Ombudsman Clavano, tinitingnan nila sa ngayon ang posibilidad na kanselahin ang passport ng mag-ina sakaling magtagal pa sila sa abroad. Bilang tugon, muling binigyang diin ni Senator Legarda na ang kanyang pagpa-file ng medical leave ay alinsunod sa mga patakaran at polisiya ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang malinis na record sa public service ng mga paratang na walang basihan. Tiwalaan niya siya na sa oras na lumabas ang buong katotohanan, mapatutunayang wala silang kasalanan. Ayan. Yan po ang balita mula po sa UNTV. Hataw balita. Ayan po ha. Pati pa pala pagpapakansila ng pasaporte nitong mag-ina pinag-aaralan na po ng ombudsman At pagka nagkataon mga kababayan, magkakaroon na po tayo ng Roque and Saldico 2.0. Tago ng tago, grabe. Oo. Yan, so yan po ang balita dito po sa dalawang mag-ina na hanggang ngayon hindi pa po bumabalik. Ewan ko kung kailan babalik ito. Baka hindi na nga po bumalik ito eh. Well anyway, punta naman po tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Ano po? Ilang araw na rin po kasing wala po itong si Alan Peter Cayetano, kasama po itong si Pia, yung kanyang kapatid. Ilang araw na rin pong absent sa impeachment trial. At ang balita, may sakit na rin daw po itong si Alan Peter Cayetano. Grabe. Grabe po mga kababayan ha. Mukhang natakot yata itong si Alan dito po kay Senator Ping Lacson eh. May lumabas po kasi na balita na sinimulan na po ni Senator Ping Lacson ang pag-verify ng mga titulo ng mga tinatawag na mga reclaim land sa paligid po ng Laguna de Bay or Laguna de Bay. Ayan. At ito ay bahagi ng patuloy po na investigasyon po ni Senator Lacson sa flood control project dito po sa sa Taguig. Kung saan ito po ay talagang teritoryo po ng mga Cayetano Well, mukhang malaking problema po ang kakaharapin po dito ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kasi pinapacheck na rin po ni Lacson kung kani-kanino daw po nakapangalan ng mga lupain diyan po sa reclaim area o sa lawa po ng Laguna at pati nga po mga titulo ipapasuri daw po ni Senator Lacson. Oo, ipapasuri din. Baka ito yung mga gawa-gawa lamang. Ay, delikado talaga ito. Matindi itong si Alan Peter Cayetano, Oo, matindi kung totoo ito, ha? Hindi pa naman kumpirmado, ibig lamang po sabihin, paggaganyan po, ay ang nangyari, binenta po ni Cayetano ang mga pagmamay-ari po ng gobyerno dyan. Kaya, dahil po sa takot siguro, ayun, bigla pong nagkasakit. Siguro na-stress. Na-stress, hindi na makatulog, hindi na niya alam kung anong gagawin niya. At maging ibang bansa na rin kaya ito. Alam niyo naman, pagka gusto nila magpagamot, dahil nga may sakit sila, gusto nila magpagamot, gusto nila sa ibang bansa pa samantalang napakaraming magagaling na doktor naman dito sa bansa. Dito sa bansang Pilipinas, tingnan natin sa mga susunod na araw, baka po sa ibang bansa po magpagamot itong si Alan Peter Cayetano. At parang nauuso na naman yata yung doon kay GMA, nauuso na naman ng ganito pagka nakasuhan, nagkakasakit. Yan. Si Marcoleta, di ba, matatanda po ninyo, nung naaresto na, nung nakakulong na, ayun, nakita natin isinakay sa wheelchair Ganon din si Bunuan, dating secretary ng DPWH. Si Secretary Bunuan, ganon din naka-wheelchair din. Parehong naglalakad na po ngayon, malakas at nakakapaglakad na itong dalawang to. Siguro dala lang. Mare, baka nga po siguro dala lang ng matinding nervyos at saka takot. Kaya po nangyari yung ganon. Kaya sila biglang nanghina. At yun na nga, kinakailangan pang isakay sa wheelchair. So, ayan mga kababayan si Jinggoy, si Marcoleta, si Loren Ligarda, at itong si magkapatid na Cayetano, ganon din si Bongo, di ba? Si Padilla, itong magkapatid na Villar, sino pa ba?
Basta halos lahat po yata, halos lahat na po yata sila, mga pro Sara senators, mukhang mabubura na po sa mapa ng Senado. Hindi po natin alam kung ito po ba ay sumpa. Gaya ng sabi ko kanina, hindi natin alam kung ito po ay sumpa o kaya ito ay malas o kaya naman po ito ay karme. O kaya, sa tingin ko, mas magandang tawagin ito na oras ng paniningil.